Isa sa pampalamig na hindi mawawala sa bayan ni Juan na all-time favorite ng karamihan. Ano pa kundi ang ice cream. Sa pagkahilig nga ni Juan dito, nagkaroon na tayo ng sariling bersyon nito na nilalako sa mga kalye. Ang sorbetes na tinatawag ding dirty ice cream. Pero I wonder, bakit nga ba sinasabing dirty o madumi ang sorbetes? Kaya siya tinatawag na dirty para i-distinguish sa mga ice cream na ginagawa sa mga pabrika. Ano? Kasi, di ba ang bahay natin may dirty kitchen? Okay? May dirty ice cream din kung saan ginagawa yung sorbetes. Pero ang simpleng dirty ice cream, ginawa ng pakulo ng sorbeterong si Noel na kamakailan lang, nag-viral sa social media. Ang kanya kasing tinitindang sorbetes, imbis na scoop lang, gaya ng karaniwang ice cream. Tsinatsaga pa niyang gawin na korteng bulaklak, kaya mas marami ang naeenganyong bumili. At kalaunay, nag-viral pa. So may bumili sa akin, tatlo yata sila, puro babae. Tapos kinuha niya yung cellphone. Tapos binigay ko sa kanila, tatlo. Pinitsura nila kasi ibig sabihin natutuwa sila. Sa halagang 15 pesos, matitikman mo na ang bulaklak na sorbetes ni Noel. Nakakatuwa po kasi yung ice cream, coating bulaklak. Na-amaze po ako sa shape niya, yung design. Ito, ang gandang tignan, ang ganda ng flower niya, ang ganda ng design. Tapos, wow, sarap. Tagal-tagal na rin po, siguro mga nasa 5 taon. Doon lang talaga nangyari na sa harap ng LTO, natuwa yung 3 estudyante. Kasi bibihira daw yung gano'n na nagsiserve na bulaklak. Ang pag-iisip ng simpleng pakulo sa kanyang inilalakong ice cream, pagpapakita raw ni Noel ng pagpapahalaga sa hanap buhay na 2 dekada na niyang pinagkakakitaan. Ang pagsusorbetero kasi ang tangi niyang naaasahan, lalo pat siya lang ang mag-isang nagtataguyod sa kanyang anak matapos na mamayapa ang kanyang asawa at isa pa nilang supling. Bago po yung sorbetero, naging construction worker po ako. Tapos, nung wala na ako sa construction, kasi parang nahirapan ako, mabigat. Wala akong makuha ang ibang trabahong dito na may nakilala kong gusto mo mag-ice cream ka na lang. So, sinama niya ako dito. Kaya naman kahit halos matunaw na sa init si Mang Noel sa paglalakad sa mga kalye araw-araw, hindi raw siya mapapagod na maglako ng sorbetes. Pupunta ako sa labas, marami akong nakikita mga tao, marami ako nasa salamuha. Kaya tumagal ako sa ganitong trabaho. Pero kung ang mga nabibiling sorbetes sa daan, kadalas ay tatatlo lang ang flavor na mapagpipilian. Sa ice cream parlor na ito sa San Juan, pihadong malulula ka raw sa dami. Mayroon lang naman silang mahigit sa 100 flavor ng ice cream. Hindi lang daw karaniwang chocolate, vanilla, o iba't ibang prutas ang flavor ng kanilang ice cream. Dahil ang best seller daw nila, ice cream na ulam flavor. Para sa mga ka-wonder nating bacon is life, ang dapat daw nilang matikman ang kanilang bacon and cheese ice cream. Yung bacon and cheese po, na-inspire po siya sa isang American store, ice cream store po sa ibang bansa. Dahil sikat na sikat po ang bacon and cheese sa kanila, tinry po natin siya here sa Philippines and then nag-work po siya. Perfect naman daw sa malalabo ang paningin ang ice cream na ito na may kalabasa. Ang kanilang pumpkin spice latte ice cream. Meron po tayong health content po na sa pumpkin, we have the vitamin A and then antioxidant po dun sa coffee. Pero para sa gusto ng mas kakaibang flavor, bakit hindi raw subukan ang ice cream nila na ang main ingredient, daing na isda? Kaya nga ang tawag dito, ang daing to meet you. Pero alam nyo ba mga ka-wonder na ang isa nilang flavor ng ice cream, aksidente lang na nadiskubre.
Nagluluto po siya ng dilis and then kumakain din po siya ng ube at the same time. Then tinry niya po kung i-mix ang ube and then dilis and then nag-work naman po siya. Then sinadjust namin po siya sa aming boss and then approve naman po siya. Doon po nag-start. Yung una po parang nawi-weirdan po sila sa mga flavor pero pag natikman naman po, okay naman po yung panglasa. Pero ang lasa nito, pumatok naman kaya kay Juan? Yo, that's good. There's bacon here. What? The dilis. What? Yeah. There's like fish inside. Really? So good. It's really good. Like parang there's a lot of flavor in it. It's very rich. And there's like fish, I think? Yeah. It's fish. It's so cool. Ang mga bata naman na mahilig sa ice cream, magustuhan kaya ang ulam flavor? Ang Dying to Meet You ice cream, pumpkin spice latte ice cream, at bacon and cheese ice cream. Magustuhan kaya ng mga bagets na ito? Hindi ko po yun nakakalain kasi po lasa lang po talaga niya ice cream na matamis po. Kalabasa pero natikman ko po masarap pala. Ice cream na kalabasa. Hindi ko po nalasahan yung daing na flavor. Masarap po. Sa huli, ang ulam ice cream, approved sa mga chikiting. Bukod sa ulam ice cream, isa pa sa espesyal na flavor na matitikman mo sa ice cream parlor na ito. May pinaghalong alak at pulutan. Ang beer at chicharon ice cream. Meron po tayong alcohol content sa beer, meron po tayong 1% of alcohol, pero pwede rin naman po siya sa adult and kids po. Pero kung may allergy po, hindi po namin ina-allow na umorder po nito. Kakaiba siya. Excellent. Sarap. Mas nalasahan ko yung chicharon eh. Yung tamis ng ice cream. Naghalo siya. Pero kung nais mo raw na literal na magpakalasing sa pagkain ng ice cream, ang dapat daw dayuhin ang ice cream parlor na ito sa Taguig. Ang siniserve kasi nila, ice cream na alak flavor. Ang paggawa ng mga ito, ipinakita sa atin ni Chef BJ Mantuano. So we'll start off with a calamansi mojito. It's one of our most famous drinks that we make here. A little bit of rum. A little bit of mint syrup. And some calamansi liqueur. It's a very simple recipe. Just put it in the bottle. Shake it up a little bit. We'll take a scoop of calamansi sorbet, scoop it on there. We'll pour our nice little mixture into the coupe glass. Okay. We'll top it off with some soda water. Then garnish pa natin with a nice piece of mint on the top. So there you have it, calamansi mojito, pharmacy style. Sarap naman siya. Matamis, lasang-lasa yung alak, pero masarap yung balanse ng dalawa. Ang calamansi mojito with sorbet, mayroong 25% alcohol, kaya dapat drink, eat moderately. Ang sunod na ginawa ni Chef BJ, ang rum coke float. Una siyang kumuha ng 2 malaking scoop ng kanilang homemade vanilla ice cream. Saka ito yung nilagay sa baso. Sunod na ihahalo ang isang shot ng rum. Pagkatapos, ibubuhos ang soda. Ang rum coke float mayroon namang 10% alcohol. Ang napapansin ko sa float na to, marami siyang ice cream, sobrang creamy niya, perfect balance siya ng lahat. Panghuling ipinakita ni Chef BJ ang paggawa ng kanilang Moonshine Sandwich Ice Cream gamit ang 2 pirasong chocolate chewies at isang big scoop ng Moonshine Flavor Ice Cream. Lay it on top of the sandwich and squeeze it together like so. So nandito na po sa ice cream yung flavor of the bourbon.
which is Maker's Mark that we use. So no need to mix anything in there. Malalasa na po dito sa mismong ice cream. Ang Moonshine Sandwich, nagtataglay naman ng 5% alkohol. At dahil may halong alak, ang kanilang mga ice cream, isineserve lang nila sa mga customer, 18 years old and above. Pero mga ka-wonder, ano nga ba ang orihinal na ice cream sa bayan ni Juan? Ang itinuturing na isa sa orihinal na flavor ng sorbetes, ang mantekado o butterfast na gawa sa sabaw ng pinakuloang baka. Nang idinaos naman ang Malolos Congress sa Barasoain Church noong 1898, nagkaroon ng salo-salo ang mga dumalo at isa ang mantekado ice cream sa inihain sa kanilang hapagkainan bilang panghimagas. Kasi ang mantikado sa Pilipinas, napaka-creamy ng lasa, buttery, masasabi. Ang mantikado naman, kaya tinatawag siya na Manila Vanilla. Yan yung mantikado. Dahil may kamahalan ang mga halaga ng ice cream noon, mayayaman lang ang nakabibili nito. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting naging abot kamay ang presyo ng ice cream.